Hello mga ka-eyebags, hello to all my followers, and hello to all over the world. So, today's video nga pala, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano mga klaseng mga trabaho rito sa Saudi Arabia or dito sa abroad or saan man sulok ng mundo. At ito ang aming bahay, tyan tiyararan. So, paggising ko nga pala at ito ang bubungad sa akin. So, maglilinis ako ng buong bahay at kung makikita nyo, ito ang aming red carpet na hagdan. So, ayan, ito nililinis ko minsan tuwing Sunday lang. Minsan lang yan sa isang linggo. At ito naman ang pangalawang sala. Dito ang pangalawang sala. So, ayan, ito naman ang kurfaharim, akong tinatawag. At sa ano nga pala ay, bali, 4 na CR ang nililinis ko maghapon, pang 5 sa taas. So, mamaya pang hapon ang akit ko sa taas. Pero, syempre, pag umaga dito ako maglilinis. At syempre, tulog lahat sila. Kaya ako naman ay gising na gising. Kaya lahat yan nililinis ko. Hanggang dito sa loob ng playground ng mga bata. So, ito yung ginagamit nilang playground pag nandito lahat ng mga apo ni Madam. So, bubuksan ko ang ilaw. Ayan, super dumi. Pinalinis sa akin kasi nung Friday at saka ng Thursday is nandito sila. So, lilinisin ko ngayon. Tan-tararan. So, ayan ang TV namin malaki, oh. Sana all, malaki ang TV. So, ayan, maglilinis ako. Ang carpet pala natin na nakikita nyo ay aking lilinisin, babrasin, tatanggalin ng mga dumi-dumi. So, ayan. So, ang hirap ng buhay dito, no? Akala nyo madali lang. Akala ng mga iba dyan, ang ano namin, madami kaming pera, pero hindi nila alam, ayan, madami kaming nililinis, pagod, stress. Tapos yung mga nangungutang dyan, hindi pa marunong magsibaya, shout out lahat sa nangungutang dyan. Talaga naman, ayan. Tingnan nyo ang aking buhay dito, tingnan nyo lahat ng mga kadama ganito. Ganito makikita nyo. Medyo simple pa nga lang ang trabaho ko, pero yung iba talaga sobrang hirap. Kaya sana naman lahat ng mga nanonood dyan at dyan sa Pilipinas ay pag pinadalhan kayo ng pera ay sana impukin nyo, marunong kayo mag-impok dahil kami dito ay akala nyo pag nakikita nyo sa TV ay puro kami kaway-kaway lang pero hindi. Ayun nga pala pag tuwing tawag nito tuwing nakalimutan ko nga ba sinasabi. So, ibig sabihin tuwing regular day ay medyo maaluwan ang aking mga trabaho, hindi masyadong mabigat. So, pag Friday lang at saka Thursday talaga maraming tao dito at ang hirap dahil hindi naman kahirapan. Syempre marami akong inugasang plato. Actually, ang ginagawa ko lang dito ay tagalinis at hugas ng plato. Kung ano yung pinakaayaw kong gawin sa Pilipinas, ay yun ang aking trabaho dito. Ang maghugas ng mga platong pinagkainan. So, ayun ang aking trabaho. Puro maglinis. Hindi ako nagluluto at hindi ako naglalaba. Minsan ako naglalaba, mga damit lang na panlakad. Yun lang nilalaban ko at hindi rin ako namamalansya. Sila namamalansya ng kanilang mga damit. So, kaya rin ako nagtagal dito. Kaya, ganun lang. Kasimple ang aking trabaho. Pero minsan, syempre, lalo na pag Ramadan, yun talagang pinakamahirap na trabaho dahil puyat, pagod, dahil sobrang dami ng nakain dito. Almost 30 ang kumakain dito. At yun ay ang aking pinaghugasan ng palato talaga dahil sa dami. Pero tinutulungan naman nila ako magligpit at hindi naman ako nahihirapan. Hirap talaga ako minsan talaga dahil sa sobrang mabibigat talaga yung mga plato. Kaya yan. So, gumagawa muna tayo dito sa aking binabrush. Ayan, pagkatapos yan, nililinis ko muna maigi. Kasi nga, minsan kasi nag-inspection si Madam, kaya hindi pwede nang pabanjing-banjing. Pero minsan yan, minamagic-magic ko, hindi pwede yan. Kasi kailangan makakapagdat-dat ka ng aking CP. Diba? Syempre, kasama na yan. Hindi mawawala yan sa lahat ng mga kadama. Shout out sa lahat. Sa lahat-lahat ng aking mga OFW dyan. Hello, mabuhay po tayong lahat.
Ang hirap yan kasi minsan may mga tsokolate at saka yung mga kanin-kanin, dumidikit na kaya mahirap tanggalin. Kailangan yung walang mancha-mancha yan. Eh, yung brush ko pa naman hindi masyadong ang tawag nito, yung malambot siya eh. Kaya nahirapan ako mag-brush. Pero ayan, tapos na siya. I-roll ko naman ngayon at ilalagay doon sa likod ng pintuan para malinis at mawalis tong ating sahig. Mabigat kaya yan. Alam mo, sa totoo lang, yung mga bagay na hindi ko ginagawa doon sa Pinas, lahat nagkagawa ko talaga rito. Pero, in fairness tumataba ako. O, diba? Oops! O, diba? Ang galing. O. Saan ka dyan? O, diba? Kaya kailangan maging malakas ka dito. Maging malakas pati utak mo. Kasi kung hindi, naku, uuwi kang tulaling. At siguro, nanguhuli na ng langaw. So, ayan, tapos na tayo. Kukuhanin na natin yung walis. At tayo ay magwawalis naman. Ayan. So, marumi ito ngayon at kasi pag hindi yung winalis to, ang dami langgam. Dumadami langgam. Tsaka kakaibang langgam dito, guys. Mga ka-eyebags. Ang langgam dito, malalaki. At pag pag dumikit sa'yo, parang yung balat mo parang tinutusok. Na parang di ko malaman kung may venom yata yun or Talagang pag dumikit sa'yo, mamamantal ka na agad. At tsaka ang sakit-sakit. Ang tagal pa niyang mawala. Promise, grabe, ang sakit talaga. So, kailangan linisin maigi kasi minsan kinakagat yung mga bata. Nakakaawa dahil nag-iiyakan sa sobrang sakit. Kaya ako papagalitan pag Kaya kailangan linisin maigi tong ating sahig. Ayan. Oops, dadaan ako. So, ito nga pala ang aking first vlog na medyo mahaba. At i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay at ano mga ginagawa ko dito bilang isang katulong or OFW dito sa Saudi Arabia. So, medyo hindi naman ako mahirapan dito at minsan mabait si madam. Minsan pag may sumpong talagang nag-aaway kami, hindi na maiwasan yon. Pero, syempre, kailangan ng respeto pa din. At kasi pag umano ka naman sa kanya, umangal ka naman, talagang hahaba kayo. Pero ngayon, siguro almost 2 months na kami hindi nag-aaway kasi ginagawa ko ng mabuting aking trabaho. Nagagalit lang yun pag hindi ko ginagawa ang mabuting aking trabaho. Kasi minsan yan, kasi nung nakaraan talaga nag-aaway kami, talagang iyakan kami. Talagang humingi naman siya ng pasensya sa akin. Pero dun sa last vlog ko, dun sa kabila ko, dun sa page ko talaga, dun ko pinost yung aking yung aking sama ng loob. So, ayan. Kailangan tapusin. Hello mga ka-eyebags, this is Mayor Arijas, ang Good Samaritan ng Saudi Arabia. So, today's video, ito maglilinis ako dito sa labas kahit sobrang init. Ayan, nakikita nyo, ayan ang buong nililinis ko yan, minawalis ko ang fake grass. Parang ikaw lang fake, char. So, ayan, maglilinis ako ng bintana. Ayan, sobrang alikabok. Ayan, halos araw-araw ay may sandstorm. Yan ang pinaka-ayoko talaga pag may pag summertime, napaka araw-araw sa ginawa ng Diyos ang sandstorm. Lagi kaming dinadalaw. Ayan, kailangan yan, ginaganyan mo yan bago mo punasan. Kasi para maalis ang mga alikabok. Then, yung bintana na yan, kailangan inuukit ng inuukit ng stick or kutsilyo para matanggal yung alikabok doon sa ilalim or sa loob ng pinakabintana. So, ayan. Ang sipag. Alang-alang sa real. Kahit mainit. No choice no choice. So, ayan. May may timba. Then, basahan. Tapos, may stick ako. Ngayon ang ginagawa,
Ganyan din ba ang trabaho nyo? Eh, alam ko yung ibang taga Saudi Arabia dito, ganyan ang mga ginagawa. Yung iba naman may ang tawag nito, yung may vacuum na maliit na pinapasok dyan para hindi masyadong mahirapan. Ayan ang kailangan niya tinatanggal para malinis. Ayaw nila ng Pag nakikita ni Madam yan na ganyan, ako, Diyos ko, talagang ang bibig talaga noon. Buti na lang hindi masyado nakakalakad. Kaya ito ang nililinis ko every twice a month ko lang yan nililinis. Pag nakikita ko na siyang maruming-marumi na, saka ako ginaganyan. Kasi ilang bintana yung nililinis ko, mga ka-eye bags. Grabe na. Ito, ayan. So, maigi. Yan ang trabaho namin dito isa sa mga trabaho namin dito sa Saudi Arabia. Kailangan tiyaga, sipag, pasensya. Tapos kung anong masaklap nun, ginawa mo na lahat, malinis na lahat, hindi ka man lang ina-appreciate. Hindi man lang ina-appreciate yung mga gawa mong malinis. Pero pag konting mali, ayun, kuda na si Madam Damin. Halos lahat naman ganito dito. Grabe. Ewan ko lang kung alam ko sa mga kaibigan ko kasi ganun din ang mga nila eh. Ganun din ang mga sinasabi nila. Masyadong makuda pag konting kilos na mali. Pero pag yung magandang ginawa mo, hindi ka malang mapuri. Ganon dito, ganon. Kaya yung mga gusto mag-abroad at gusto pumunta ng Saudi Arabia. Naku, parang yun ang awa. Mag-iisip-isip kayo ng 100 times. Diyos ko, baka hindi nyo kayanin. At kailangan pag nag-abroad kayo, kailangan magbaong kayo ng mahabang pasensya. At kailangan maging malawak yung isip nyo. Kasi hindi nyo talaga maiintindihan ang mga salita pagdating nyo dito. Kailangan maging kayo, smart. Kailangan smart ang dating nyo. Ang isip nyo, kailangan maging isang click lang, na. Kasi ganyan ako nung pumunta dito. Hindi ako syusyunga-syunga. Kasi pag akaalam nila, pag syusyunga-syunga ka, parang gagawin ka nilang mga gagawin ka talagang, ituturing ka talaga nilang talagang kawawa at Ayan, malapit na ako matapos. Kunting na lang. Kunting kemot na lang at doon naman ako sa isang bintana. So, ilang bintana to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bintana na ganyan ang gagawin ko. Harap, ito yung harap. Tapos, mamaya naman sa likod ang gagawin ko. So, ayan, ang ganap ko for today kasi nga malapit na ang Eid. Kailangan malinis na malinis. So, ayan, kahit na magapa yung mata, go lang para sa real. So, ayan, mga ka-ibags, maraming salamat sa lahat ng mga support nyo. Salamat sa mga nag-message sa akin kanina dahil sa nangyari kahapon. So, kayo mag-alala dahil okay na kami ni Madam. Ayan na nga, Anli, utos na nga ulit to, diba? So, ayan, maraming salamat. And huwag po kayo magkasawa. Shout out sa 14K followers. Hello, I love you all. And sana supportahan niyo po ako hanggang sa mga kaibag. This is me, your Ari Jones. So, eto ngayon ay gabi na. At maglilinis ako dito sa labas. Magmamap ako. Ayan, nilinisin ko. Tapos dun sa labas, dun sa kalye, ay wawalisin ko. Ayan. Kasi bukas ay Eid na. So, walang mask. Kaya ito gumawa ko ng paraan. Hindi pwede nang wala akong mask kasi hikain ako. So, tara. At ako yung maglilinis na muna. So, ayan. Yan ang pinto namin. Ayan, dito ako ngayon sa labas.
doon hanggang doon sa kabila ay lilinisin ko guys. Ayan na. Ayan na. So ayan yung mosque. Such precious time in this life. Well, everybody knows that it is better together. My heart is full with the love and we show. When I'm with you, I swear I could live forever. Today was a good day. Supposed to be living life, hanging on a sunny ray. With you by my side, everybody knows we are better together. Today was a good day. Feeling like how it is supposed to be. We live in life, hanging on a sunny ray. You by my side, everybody knows we are better together. Today was a good day. Never been a bad
araw naman na ito ay maglilinis aircon tayo. Linis aircon serye tayo. Ayan. Kailangan linisin ko yung malaking aircon dahil marami siyang alikabok kaya hindi na masyadong lumalamig. So, ganyan lang ang ginagawa ko. Yung filter niya ay binubusan ko lang ng tubig para mawala yung mga alikabok na pumapasok. Para pagising ni madam ay matuwa siya. At bigyan ako ng premyo. Yehey! Charis! Premyo lang sa akin ni madam ay thank you, Hasmin. Yeah, minsan wala. Minsan merong thank you. Pero okay na din. So, ayan. Tanggalin lang natin yung mga ali-alikabok. Then, ihayang lang natin ng siguro mga 30 minutes para mawala lang yung tubig. Then, mamaya-maya ay ilalagay na natin ulit sa aircon na malaki. So, yan nga pala yung aircon nasa sala ginagamit. So, yun. Charan! So, ito yung aircon. Ito yung takip ng, tinanggal na ng, takip. So, ayan. Ayan siya. Oo. Diba? Sana may aircon. So, dito yung sala nililinis ko sa unang sala yan na nililinis ko pag gising ko ng umaga. Ayan talagang unang-una kong pinupuntahan. Ito yung komedor namin. Ayan. So, pinakita ko na yun sa unang video, ha. Ayan. So, ayan ulit. Makikita nyo na naman. O, ayan. Ito, minsan dito, pag dumadalaw yung isang anak ni madam, dito yung natutulog. So, kailangan linisin ko muna. Pampagin natin para walang dumi. Dumi-dumi yan, nililinis ko. Diba? Oops, konting ayos lang. Ayos ng buto-buto. Konting pagpag. Oops, yan. Kailangan yan maging flat yung unan na yan. Kasi pag yung bukol-bukol siya, nagagalit si Madam Damin, kaya kailangan ayusin maigi. So, yun ang aking trabaho. Linis serye lagi. Ito yung pang-ano nila. Yan sila nagdadasal. Kailangan ayusin, malinis. Diba? Simple lang. Linis-linis konti, ayos na. Konting magic, okay na. Hindi na kailangan so, ng... guys, malinis na. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Ang pangalawang pangatlo. So, ayun naman, tayo ngayon, Huwebes ngayon, so, maghuhugas tayo. Ito yung pinaka trabaho ko dito. Maghugas ng sangkat-gusak na trabaho. So, ayan, ang dami kong trabahong platong hugasin. So, ngayon Huwebes ngayon. So, tambak at family day, nandito lahat. So, ngayon pa lang, gabi na pala to. So, gabi na siya. Naghugas na ako, nakakain na yata. Nakakain na kami dito So, tambak-tambak ang aking mga hugasin. Kaya, samahan nyo pong manood at ng mga plato-plato hugasin. So, yan ang aking, ito yung pinaka-favorite place ko na ang kusina. Kusina master. Kusina dishwasher. Dapat ito yung aking trabaho ni master. So, totoo lang talagang ayaw ko to sa Pilipinas, naghuhugas ng plato.
Alam nyo guys, alam nyo mga ka-eye bags, kaya ako nagagamit ng gloves, buti pinayagan akong gumamit ng gloves, dahil ang sabon dito ay nilalagyan ng Clorox. Hindi pwede nilagyan ng Clorox. Kaya kung hindi ka mag-gloves dito, naku, kawawa ang aking kamay. So, talagang kawawa. Buti na lang mabait si madam at pinayagan ako mag-gloves. Sa totoo lang, yung ibang katulong, hindi pinayagang gumamit ng gloves. Pero ako pa rin, thankful pa rin ako dahil nakagamit ako ng gloves. Dahil kung hindi, kawawa. Siguro talagang as in pasmado ng aking mga kamay. So, ayan, nakakita nyo. Super dami ko ng mga hinugasan ngayon. Ayan. Kasi Huwebes ngayon, nandito lahat ng mga, ni madam. Excuse me, lahat ng angka ni madam nandito. Lahat ng apo, lahat ng manugang. So, dito nagkainan. Ganun talaga pag tuwing Huwebes. Actually, anong oras ako natapos dito? 12 o'clock ako dito natapos. 1 o'clock yata ako natapos dito. Sa paghuhugas ng plato. Ayan. Taway-taway ka dyan. Hugas. Ayan. Masakit lang to sa binti kasi ang tagal mo nakatayo. Tapos hugas ka ng hugas.
So, yan mga ka-eyebags. Ito ng aking last na ipapakita sa inyo ng aking gawain. So, nandito ako ngayon sa kwarto. Or hindi naman kwarto. Kwarto to ni, ni sir. Pag dito siya tumatambay, kaya kailangan linisin. So, ayan. Maya-maya ay matatapos na. So, maraming salamat po sa panonood nyo dito sa aking kwento. Kwentong buhay ng pagiging isang OFW. So, lahat po yan ay aking trabaho. At ito ay napakalaking bahay. Ito ang aking nililinis. Buong maghapon po akong naglilinis. At minsan natatapos ako ng pag may bisita is 12 o'clock. So, pag wala namang bisita ay natatapos ako ng 8 o'clock or 9 o'clock. So, ayan. So, ito na yung huli kong ipapakita sa inyo. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ngayon or manonood pa lang. So, ito ang aming mundo ng pagiging isang OFW at isang katulong dito sa Saudi Arabia. So, marami pong salamat sa lahat ulit at mabuhay po lahat ng mga OFW rito sa mundong ibabaw. So, ingat po and God bless. Follow me for more videos. Thank you.